Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Kapitulo 21. At nang malapit na sila sa Jerusalem at magsidating sa Betfage, sa bundok ng mga Olivo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad, na sinasabi sa kanila, "Magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno, na may kasamang isang batang asno. Kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon. At pagdakay, kanyang ipadadala sila." Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito, ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno." At nagsiparoon ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno, at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit, at dito siya'y sumakay. At inilalatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit, at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy, at inilalatag sa daan. At ang mga karamihang nangasa unahan niya at ang nagsisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, "Hosana sa anak ni David! Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon! Hosana sa kataas-taasan!" At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, "Sino kaya ito?" At sinabi ng mga karamihan, "Ito'y ang propeta Jesus na taga Nazaret ng Galilea." At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo, at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Datapwat ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan." At nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Datapwat nang makita ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba ang mga katakatakang bagay na kanyang ginawa, at ang mga batang nagsisigawan sa templo at nangagsasabi, "Hosana sa anak ni David!" ay nangagalit sila. At sinabi nila sa kanya, "Narinig mo baga ang sinasabi ng mga ito?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri?" At sila'y kanyang iniwan at pumaroon sa labas ng bayan sa Betania at nakipanuluyan doon. Pagkaumaga nga nang siya'y bumabalik sa bayan, nagutom siya. At pagkakita sa isang puno ng igo sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan, at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, "Mula ngayoy huwag kang magbunga kailanman." At pagdakay, natuyo ang puno ng igos. At nang makita ito ng mga alagad, ay nangagtaka sila na nangagsasabi, "Ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos?"
At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di mag-aalinlangan, hindi lamang mga gagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin." At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan, samantalang siya'y nagtuturo at nangagsabi, "Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo'y